Katumbas daw ng pang-isang buong taon ang bumuhos na ulan sa United Arab Emirates kung saan isa na ang napaulat na nasawi. Kabilang daw sa dahilan ng matinding pagulan ng pagka-cloud seeding doon. May report si Joseph Moro. Pahirapan ang pag-take off ng mga eroplano sa Dubai International Airport. Binaha kasi ang tarmac ng isa sa pinakaabalang paliparan sa buong mundo. Ang ilang pasahero, there are hundreds and thousands of other passengers just like me in this airport who have been waiting for 10 hours, 16 hours, some even for 24 to 30 hours. maraming flights ang kanselado, delayed o diverted kasama ang ilang biyahe mula Pilipinas. Sa labas ng paliparan, halos wala nang makitang kalsada. Maraming sasakyan din ang nalubog. Hindi rin nakaligtas ang ilang ambulansya. Kinailangan naman ng iba na gumamit ng rubber boat. Sa datos ng National Meteorology Center ng Dubai, record-breaking ang pag-ulan sa Dubai na pinakamataas mula pa noong 1949. Katumbas ng pang-isang buong taon ang binuhos na ulan sa ilang lugar sa UAE sa loob ng 24 oras. Ilan sa sinasabing dahilan ng pambihirang pag-ulan ang climate change at cloud seeding na ginawa sa ilang lugar sa UAE. Wala namang Pilipinong nasawi o nasugatan dahil sa pagbaha ayon sa ating labor attaché. 3 Pilipino ang kumpirmadong nasawi sa matinding pag-ulan at pagbaha sa United Arab Emirates. May report si Tina Panganiban Perez. Walang habas na bumayo ang hangin. Sa sobrang lakas ng ulan, halos wala nang naaninag sa paligid. Yan ang pinakamatinding pag-ulang naranasan sa United Arab Emirates sa nakalipas na 75 taon ayon sa UAE National Meteorology Center. Ang resulta, malawakang pagbaha. Tumirik tuloy ang ilang sasakyan. May mga natrap pa sa baha. Pati ang pusang ito na kumapit na lang sa pinto ng sasakyan para di malubog sa tubig. Kakaiba ang pag-ulan at pagbahang naranasan sa UAE na isang disyerto. Karaniwang kakaunti lang ang pag-ulan doon. You see, we cannot even go out. Ang OFW na si Casey Lynn, inabutan ng baha habang nasa trabaho, kaya napilitang suungin ang baha. We went through. Yung mga kasama ko nga sa trabaho na-stuck sa Sheikh Zayed Road hanggang umaga. Oh. Tapos naglakad na lang sila pa uwi. Parang 6-8 hours silang nakastuck doon. Nakitulog muna siya sa kaibigang nakatira malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Oh my God, this is our basement. And the water is almost at the ceiling already. Baha rin ang basement doon. Umuwi si Casey Lynn kinabukasan pero kinailangan maglakad ng 1.5 oras dahil sa baha. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na 3 OFW ang nasawi sa baha. 2 ang di nakahinga sa loob ng sasakyan habang naaksidente naman ang isa. Naipaalam na raw ito sa kaanak ng mga nasawi pero di pa raw pwedeng sabihin ang pangalan ng lalaki at 2 babae. Giit naman ng UAE National Meteorology Center, hindi sila nag-cloud seeding gaya ng duda ng iba. Dulot daw ang ulan ng low pressure system na posibleng pinalala ng climate change. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.